Ang kwento ni Juan. Ang ginto sa ilalim ng punong mangga. Sa isang tahimik at liblib na lugar, nagising si Tomas ng maaga sa tabi ng maliit na bahay na nipa. Ang mga manok ay naglalakad sa paligid at ang liwanag ng umaga ay bumabati sa kanya ng mainit at ginintuang sinag. Si Tomas ay payat at kayumanggi dahil sa init ng araw, ngunit mabait at masipag. Habang siya'y yumuyuko at nag-i-stretch, ramdamang pagod sa kanyang katawan, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang puso. Araw-araw, paglabas ng mga manok na nagbibigay ng itlog, nagbabantay siya sa kanyang mga tanim. Ang hamog ng umaga at sariwang hangin ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang katawan. Ngunit sa mga nakaraang buwan, tila ang tadhana ay nagbibiro sa kanya. Kaunti lamang ang kanyang ani at maliit ang kinita para sa bigas at mga iba pa. Sa gabi, naririnig niya ang mahinang huni ng hangin sa paligid ng kanyang kubo. Bawat hininga ay paalala kung gaano siya pinalad na magkaroon ng sariling bahay at bukid. Kapag siya ay pagod, nahihiga siya sa lilim ng matandang punong mangga. Para sa kanya, ito'y hindi ordinaryong puno. Parang isang kaibigan na tahimik at matatag, handang pasanin ang init ng araw. Minsan, tahimik siyang nananalangin, umaasang magiging mas maganda ang kanyang buhay na may pag-asa sa bawat paghinga. Isang hapon, habang pinagmamasdan ang tuyong palay, tila siya'y natamaan ng kidlat at hinipo ng misteryosong enerhiya ng puno. Ang lupa ay mainit pa mula sa sikat ng araw. Napansin niya na ang lupa sa gilid ay tila bumaba, kakaiba sa dati. Nahilo siya at napabuntong hininga, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Marahil pagod lang, bulong niya sa sarili. Pinilit niyang ngumiti sa kabila ng kakaibang kirot sa puso. Unti-unti, naramdaman niya ang bahagyang ginhawa na maghuhudyat ng pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, pagdating Tomas sa puno, napansin niya agad ang isang bagay na hindi niya maikakaila. Lumaki ang puno higit pa sa dati, tila may lihim na nakatago sa ilalim nito. Nagulat si Tomas. Hindi siya natakot, ngunit naramdaman niya ang malamig na pangamba sa kanyang dibdib. Dala-dala ang maliit na pala, lumapit siya sa gilid ng puno, handang tuklasin ang misteryo na nag-aantay sa kanya. Sa bawat hukay, naririnig niya ang malutong na tunog ng tuyong lupa na natatanggal. Marahil pagod lang ito, bulong ng isip niya. Pinilit niyang kalmahin ang kanyang katawan, ngunit sa dibdib niya, hindi tumitigil ang isang tanong, bakit ito kasing laki at bakit ngayon lang? Huminga siya ng malalim kahit hindi pa sapat ang hangin sa kanyang baga. Ang paligid ng puno ay kakaiba, tila ang katahimikan mismo ay nagmamasid sa kanya. Biglang tumama ang dulo ng pala sa isang matigas na bagay. Hindi ito bato, hindi rin kahoy, malamig, walang buhay at matalim ang tunog. Huminto si Tomas, namutla ang kanyang muka, ramdam ang mabilis na tibok ng puso. Binitawan niya ang pala at sa nanginginig na mga kamay, dahan-dahan niyang tinanggal ang natitirang lupa. Unti-unti, lumitaw ang hugis ng isang maliit na lalagyan, lumang-luma, mabigat
at malaki, para bang matagal na itong nakipaglaban sa ilalim ng lupa. Hindi makapaniwala si Tomas sa kanyang nakita pagkatapos ng maraming buwan ng pagod, hirap at muntik na sumuko. Naramdaman niya ang tunay na pag-asa. Maingat na inangat ni Tomas ang mabigat na lalagyan at dinala pabalik sa kanyang kubo. Bawat hakbang ay mabigat, hindi lamang dahil sa bigat ng lalagyan, kundi dahil sa halo ng pag-asa at pangamba sa puso niya. Pagpasok sa kubo, inilapag niya ang lalagyan sa lumang mesa na gawa pa ng kanyang ama. Kumuha siya ng basang tela at pinunasan ang makapal na dumi ng lalagyan. Sa bawat dampi ng tela, lumilitaw ang mga lumang simbolo at linya na tila may nakatagong kwento. Pumikit siya saglit. Unti-unti, humupa ang kanyang pangamba at nagpatuloy sa paglilinis ng lalagyan. Nang tuluyang hawakan ni Tomas ang lalagyan, ramdam niya ang kakaibang kiliti sa kanyang mga kamay. Hindi ito sakit o karamdaman, tila isang uri ng pangungulila. Ano kaya ang laman? Baka bato lang o basura. Ngunit may isang tanong na mas matindi. Paano kung ito ang sagot sa lahat? Unti-unti niyang binuksan ang takip at pagbukas niya, sumiklab ang liwanag sa kanyang mukha. Nakatayo siya na tila nakabitin sa lupa, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa ulap nang tuluyang mabuksan ang lalagyan. Sa loob ng bahay na puno ng liwanag, maraming ginto, higit pa sa kaya niyang isipin, higit pa sa pangarap ng isang magsasaka. Nanginginig ang kanyang mga kimay. Hindi niya alam kung iiyak, tumawa o tumakbo palabas. Wala siyang magawa kundi manahimik at mamangha. Nang unang hawakan ang ginto, naalala niya ang bawat gabi na walang makain, ang mga utang na di niya mabayaran, at ang pagod na halos hindi na makabangon. Parang mahabang pelikula ng paghihirap ang mabilis na dumaan sa harap ng kanyang mata. Bago pa man siya makahinga, dumaloy ang luha na matagal na niyang pinipigilan. Hindi ito luha ng takot o kalituhan. Ito ay luha ng isang taong matagal nang nagsumikap at ngayon muling nabigyan ng pag-asa. Sa wakas, matapos ang maraming buwan ng pagod, ngumiti siya. Hindi malaki o masaya, ngunit puno ng pasasalamat at paniniwala na marahil hindi pa ito ang katapusan. Sa dapit hapon, bumalik si Tomas sa matandang punong mangga. Naupo siya sa dati niyang lugar sa ibabaw ng mga ugat na kanyang inaalagaan sa bawat araw ng kanyang paghihirap. Ngunit ngayon, iba ang kanyang damdamin. Hindi na tulad ng dati, puno ng pangamba at pag-aalala. Sa wakas, naramdaman niya ang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Naisip ni Tomas na magpabili siya ng maliit na ginto sa bayan para malaman niya kung ginto nga ang nahukay niya. At laking gulat niya, sobrang laki ng binayad sa kanya. Tuwang-tuwa siya kasi maliit lang yung dala niya. Hindi niya agad ginastos ang pera. Maingat niyang pinag-isipan bawat hakbang. Bumili siya ng irrigation pump para sa palayan. Bumili din siya ng mga binhi ng pananim at mga hayop at ibinahagi niya sa mga tao doon. Inayos niya ang kanyang pananim at irigasyon at itinayo ang mas matibay na bahay. Iniwan niya rin ang maliit na ipon para sa hinaharap at para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang tahimik na tagumpay, nanatili siyang mabait at simple tulad ng dati. Alam ni Tomas
na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga taong hindi nagbabago kahit yumaman. Tumingin siya sa punong mangga at nagpasalamat. Minsan may biyayang dumarating sa mga taong hindi sumusuko at bawat pagsubok ay may aral at pagkakataon para sa bagong simula. Salamat sa panonood at ito ang kwento ng Ang Ginto sa Ilalim ng Punong Mangga. Para sa iba pang kwentong alamat, i-like, i-share at mag-subscribe na